gather out the stones, lift up a standard for the people. Behold the Lord that proclaim unto the end of the world, say ye to the daughter of Zion, behold, thy salvation cometh, behold, his reward is with him, and his work before him. Sabay-sabay. And They shall call them the holy people, the redeemed of the Lord, and thou shalt be called, sought out, a city not forsaken. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong mga salita. I pray na kami po pagpalain niyo, Lord. Sa mensahe ng inyong mga salita, Panginoon, matutunan namin, makita namin, even natindihan ang mga bagay na hinanda niyo para sa amin, pinapangako niyo, Lord, na state, Panginoon, na ideal and blessings, Panginoon, lugar, of course, spiritual and physical events, and new heaven, new earth. I pray, Panginoon, ma-inspire kami, Panginoon, tiwala lalo, ma-inspire nga po, Lord, na makita namin na ganda pala ng pinangako niyo, Lord, at ito po'y matutupad. At habang in-imagine namin to, Lord, minsan kulang talaga ang imagination. I pray na again, even sa aming awit, Panginoon, i-desire namin na kami po, pagandyan na kami, Panginoon, of course, makapaglingkod kami ng gusto sa inyo, Panginoon. Hindi lang kami, lahat na may sasama namin, mapaglingkuran, matuto, Panginoon, maturuan, at maisama, Lord, na sa paglilingkod din, para kayo naman po ang maitaas, kayo po yung malulati. So, tulungan yung bawat isa, unawain to, Lord, again, ang inyong pangalan magpurihan, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Ganda nga po sa lahat. So, ang ganda ng topic ngayon. So, napakaganda. Halos di sapat ang salita, no? Kaya, nakita nyo naman po yung ating mga inawit. So, itong word na Beulah, yung topic pala natin ngayon, obviously, review muna natin yung last 4 weeks, no? Hard preaching works, Isaiah 58. And then sa Isaiah 59, your sin will separate you from God. So, medyo ang daming topic dito sa Isaiah na, though yun yung topic, yun yung focus. May mga negative, di ba? Mga nakaraang chapters, puro negative nga, puro warning, mga pangako ng destruction, pero ngayon naman nasa mga positive na tayo, no? So ito parang mga topic na to na kailangan ng mga anak na ng Diyos, no? So anyway, and then Isaiah 60, the glory of the Lord is risen upon thee. Believer's final state. Yan po yung medyo kadikit ngayong hapon, no? So, yung mga pinangako ng Diyos, ano yung mangyayari sa atin, pinag-aralan po natin yan sa panahon ngayon. Pwede tayong pagpalain, and then sa new heaven and new earth, and then millennium pala bago yung new heaven and new earth. Okay, saan nalala nyo yun? Medyo ganun din ngayon, pero may focus tayo sa ibang bagay, no? Sa soul winning, tsaka preaching. Pero last week, ito naman, the Spirit of the Lord God is upon me. Of course, manifestation of the Spirit, subtitle, yan po ay soul winning na naman. Kaya kanina, I hope, so yung mga dati po natin nakakasama, no? Ito lang ang tip ko sa inyo, ha? Kaya pag hindi po kayo nagko-cooperate, parang pansinin yung sarili yung malungkot kayo, hindi kayo ganun kasaya, no? So okay naman kung bago talaga kayo, nag-aaral pa lang, wala problema dyan, sama-sama lang kayo. Never nyong isipin na hindi naman nagsasalita, eh. So, umpisa lang yun. Amen? At saka, kahit pa forever ka na silent partner, walang problema dun. Pag lumabas ka, kasama ka dun, may bahagi ka na rin. Amen? Kaya nga maganda dun, ikaw naman yung makakapagsabi, no? Kaya mo na yung ikaw magsalita. Kasi, in a way, talagang di nga madali rin. Pero, pwede maging madali yan. Kaya nga, nakadalawang soul winning seminar na tayo. Doon iba sa inyo. Siyempre, yung last lang inabutan. Nalala ko yung mga nakakasama namin dati, yun. Hindi sila nagtapat, no? Naiwanan. Kaya, hindi rin sila masaya doon. Minsan, nakakahatak pa nga, eh. So, yung iba, excited. Yung iba, hindi. So, kaya ngayong umaga tuloy hapon, maitanawa natin yung importance ng preaching. Okay, hindi lang sa church, sa labas.
So yun ang makikita natin dito. Bukod na title pala natin yung hapon is Beulah Land. Yun na. The subtitle, The Ideal and Blessed Life God Hath Promised. Amen? Parang yung last time end state. Ganun din yun eh. Ano yung dapat pinipicture natin at pinapangarap na mapapala natin pag tayo naman ay ligtas na tayo. Obviously maganda na yung langit eh. Dagdagan mo pa yun. Kung masipag ka, pwede kang umasa na mas maganda pa yung kalalagyan mo. Kahit nga sa lupa eh. Minsan, yan, pag naisip ko yung mga kulto, even yung mga ibang baptist na hindi naman ganun ka, pero pinagpapala, some degree. So tayo, lalo na pwede tayong umasa doon. At kahit again, kung di man sa lupa, sa langit sigurado yun. Amen? At talagang ito yun. So, pag-usapan natin. Kaya nag-umpisa to, sabi diyan, for Zion's sake, sino yung I dyan? Kasi obviously, pabalik-balik pag Zion, mga people of God yan dati, of course. Jerusalem, yan o, Jerusalem, Zion, papalit-palit po yan. So, isang tinutukoy dyan, yung lugar, pero hindi lang lugar, obviously, nakatira doon. Sino ba nakatira doon? Ang panahon na Isaiah, ayan nga, mga people of God, Israel. Though actually, wag mo nang ano ba? Wag mo nang pag-ganunin, maingay kasi. Yan. Actually, ito nga, naririnig sa recording. Hindi ko alam ba't ganun kalakas yung reception nito. Anyway. Saan ba ako? Yan, Zion, Jerusalem, yung mga tao tinutukoy doon. At again, alam nyo na, sa panahon natin, sino yan? Mga Kristiyano yan. Walang duda po dyan. Huwag kayong papayag na magsabi sa inyo, hindi naman kayo yan eh. Baka ikaw, sabihin mo ganun. Sabi sa Galatians 6, Israel of God eh. Mga Kristiyano. Nananampalataya kay Jesus. So, yun yun. So, sa atin to, applicable sa atin to. Kasi sabi niya, sino nga yung I? Parang 61, sino yung I na yan? The Spirit of God is upon me. Si Jesus yung pinaka. Kasi sinabi, in-apply niya sa sarili niya, New Testament. Pero syempre yung nagsalita kasi dito sa Isaiah. Alala niyo last week. So, pero again, kung lingkod kayo ng Diyos, i-apply niyo sa sarili niyo yan. Amen. Sakto po yan. So, kaya sabi dito, for Zion's sake, para sa kapakanan ng Zion or Jerusalem, sake, I will not rest. By the way, nung i-review ko to, parang wala akong, yan eh, itulak kabigin, parang gusto ko lahat ng verse. Hindi naman pwedeng ganun. Ito magandang title to, I will not rest eh. Ibig sabihin, kung lingkod ka ng Diyos, wala nang pahinga. Ang lagi niya sabi sa inyo. Sana na iba sa inyo na-encourage. Alam niyo kami, Brother Jess, trabaho na, ministry, pamilya, at minsan meron pang iba. Yung mga kasamahan namin, 1 linggo yun, 2 linggo, mag-a-abroad. Diba, sa mapera, yung iba, hindi lahat. At lalo, kahit nga yung mga walang pera, kaya nga nabanggit ko kanina yung lugar dun sa Makabud. Maniwala kayo, punong-puno ng tamba yun. Kasi walang bayad. Minsan, sarap mag-ano lang, happy-happy. Amen? Sino sa inyo ganun? Yung iba naglilingkod, yung iba nahuhuli pa. Kailangan pang susutan. Umising ka na. Itong lingkod ng Diyos na ito, ito yung ginagaya daw namin. Sinasabi niya sa sarili niya, hindi na ako magpapahinga. At I will not hold my peace. Ano yung hold my peace? Paulit-ulit sa Bible, sa King James. Ibig sabihin, hindi ako tatahimik. Mamaya, sabihin niya ulit yun. Kaya hold my peace, hold your peace. Ibig sabihin, manatili kang hindi nagsasalita. Pag not hold my peace, magsasalita ako. Amen. Natindihan niyo ba yun? Nakausap namin kanina, hindi tumahimik. Pero alam niyo, mali na siya eh. Napahiya na din sa mga tao. Anong gagawin ko sa'yo? Atlasan kita. Panayang, ano ba? Alam niyo ba, Eucharist? Ngayon lang naka-encounter ng ganun eh. Binibida Eucharist. Alam ko yung Eucharist, pero ang tanong, ba't mo binobrot up ngayon? Wala naman. Yun na sa usapan eh. So, tigas mukha na lang minsan yung mga ano eh. Totoo lang. Nakakaawa sila, amen? Di ba kayo naawa sa mga ganon?
Ang tatapang sa walang kakwenta-kwentang bagay. Ngayon, mag-aawitan dyan, di ba? May nagrarap dyan. May pabasa kami dito. Ito, basahin mo! Yan ang pabasa. Bible. Hindi kung sino ba nag-ano niyan. Pabasa. Basahin mo yung Bible. Kaya kanina talagang relax lang naman ako. Kaso ewan ko doon sa mga to. So, huwag kayong matatakot pag na-encounter tayong gano'n. Doon lang naman kayo eh. Di ba? Pero yan, kaya naganda, doon kayo. Makikita niyo yung encounter sa mga gano'n na ewan ko siguro, may mga hindi naman siguro gano'n yung pag-ordinaryong araw. Natitrigger lang talaga minsan. Ganun po yan eh. Mahal na araw pa nila ngayon. Kaya, yan ang gagawin natin. Nakikita, kinagagalitan tayo. May sasabi pa siyang ganun, di ba? Eh, mga controversial talaga. Alam na natin. Anong gagawin natin? Hindi natin pag-usapan. Parang mga style ng ibang sabi nila sa mag-asawa muna. Sabi nila, pag galit yung asawa, unahan mo. Alam niyo ba yung mga ganong style? May style po kasi yan, pag galit ka siya, mawibigla na. Kasi ganun ginagawa sa atin eh. Pero dapat alam mong kalokohan yun. Huwag kang basta-basta, ay galit na siya, sige po. Punta na lang kayo sa impyerno. Hindi na ako ulit. Hindi na ako soul winning kasi galit sila eh, ganon. Hindi ganon. Kasi I will not hold my peace, I will not rest. Ganyan dapat tayo mga soul winner. Hindi yung nabigla ka lang, basta nakitubag, sinigawan kami, nagalit siya. Nagalit siya ba sa tamang dahilan? Yan, tanong. Hindi naman natin siya pipilitin eh. Natapos na nga tayo dun, di ba? Anyway. Paano masabi pa sa, soul winning yan? Until the righteousness thereof go forth as brightness, and the salvation thereof, tinutukoy Zion and Jerusalem. So, hindi siya ihinto hanggat hindi naliligtas itong mga to. Ganyan na ganyan din po si Paul at ganyan din tayo dapat. Walang papalit doon sa pag napunta sila sa impyerno. Magpapahinga ka ba na kung pwede pala sila mapunta sa langit? Tapos, saka na, nakakapagod na eh. Anong nakakapagod? Nakakapagod pahinga ka. Saglit. Pastor naman, holiday na. Soul winning pa rin. Oo. Natulog naman ako kanina eh. Kaya minsan ako, nakita ko pahinga ng pahinga, bakasyon ng bakasyon, mga bata pa. Buti man lang kung matanda na alam mo, marami na na-accomplish sa buhay. Yung sa atin, panay gala eh. Kung alam mong ligtas ka na, dapat nag-iipon ka ng kayamanan sa langit, tapos intindihan nyo ba? So tuloy lang natin ha. So hindi siya hihinto, hindi siya magpapahinga hanggat di naliligtas ng mga to, kasi righteousness po sa ligtas yan. Alam nyo na sana yun. Pag righteous ka, ligtas ka. Pag di ka righteous, pag di ka ligtas, di ka righteous. So relate to soul winning. At may sinabi rin salvation. Pero pwede mo sabihin yung salvation na yan. Yung panahon kasi nito, though hindi pa nasakop siya, matagal pa yan eh. Isaiah pa lang yan eh. Diba? Isaiah, Jeremiah, doon sa Jeremiah, doon na siya nasakop yung Judah. So medyo matagal pa. Still, pinapangako na sa kanila yung mangyayaring pag ang Diyos naman ang nagligtas sa kanila. So tuloy ko lang. Ano ba yung brightness and yung lamp? Diba? Alam natin, paulit-ulit tayo kay Jesus, diba? John 1:13, ano yun? He is the light that He is the true light that lighteth every man that cometh to the world. Okay na. So si Jesus yung dapat nilang makilala. Amen. At mag-iilaw yan, parang yung kaninang kausap ko eh. So yung mga ino-observe nyo dapat yun. Di ba nung una parang medyo hindi madali po yun. Talagang inaakayin mo sila literally, kasi yung iba nga doon, di mo alam kung sasabog eh. Yung panghuli na second to the last natin, di ba okay na eh. Biglang gustong pag-usapan, ewan ko siguro na-influensya ni Soriano na naman yun. Pag kaligtasan pinag-uusapan natin, mapasok mo yung pangalan ng church. Hindi pero Catholic siya ngayon eh. But anyway, so yun dapat huwag tayong hihinto. May ganun din pag nag-aaral kayo ng pastor, sinubukan mag-soul winning, hindi nailigtas, hindi tumatanggap,
Tuloy lang, amen? Ano bang inaano? Walang titigil. Hanggat yung ilaw, hindi nag-iilaw sa kanila. Tsaka huwag mo sisihin yung sarili mo. Kaya nga, inaaral natin lahat. Tuloy ko lang, ha? And the Gentiles shall see thy righteousness. Sino yung thy dyan? Medyo collective yan again sa Israel. Pag naligtas sila, yung mga hindi ligtas, titingnan sila, wow! Okay itong mga to, ha? Ano tayo, kunwari? Kaya maganda testimony nyo lang, panalo lang kayo pag maayos kayo, ha? For example nga, si DM. Kilala siya ng mga kaibigan niya, bulakbol. Tapos naligtas, nagtuloy-tuloy sa Panginoon. Ako, naniwala kayo, bisa hindi ka pa nagsasalita. O kahit hindi ka nagsasalita, ikukwento ka. Alam mo si DM dati, ganyan yan, tapos ganyan. Ako, ang ibang dating nun. Kaya sabi dito, makikita daw ng mga Gentiles, tsaka ng mga hari. Grabe yung ginawa ng Diyos sa taong to. Amen? Thou shalt be called a new name. Mamaya, daming name dito. Ano kaya yung bagong pangalan? Di sinabi dito, pero may sinasabi rin po sa Revelation na, di ba, may bagong tayong pangalan na tayo lang yung nakakalam. Which the mouth of the Lord shall name. So, ang Diyos na magpapangalan. So, pero actually, dito nga, may mga pangalan na nang itatawag sa kanila. Kaya, mamaya, yung mga hindi nyo na bagkis. Hindi nyo na... Hebsi ba? Mamaya, punta tayo dyan. Number 3, verse 3, sabi dyan, thou shalt also be a crown of glory. So again, sino tong thou? Israel. So dahil naligtas, pinagpala ng Diyos, nakikita ng ibang tao, wow, okay, ang ganda ng buhay nito. Kaya sabi dyan, ikaw naman, para kang crown of glory. Anong crown? Yung nilalarawan yan. Nilalagay yan sa ulo. Ang tinitingnan madalas sa'yo ngayon, hindi na uso yan, no? Pero iba, mahilig sa sombrero, yan. Wag lang sana yung parang hip-hop, ha? Pero ganun, tinitingnan ko rin yung mga crown, iba-ibang style yan, eh. Tsaka yung, anong pinagkaiba ng crown sa diadem? Ang diadem, specific yan sa mga royalty. Hari, reyna. Yung crown, medyo generic, pwedeng ano lang, crown na, basta nilagyan ka lang ng crown, iba-ibang style yan. Basta lang para mapansin, pwedeng ganun yun, mapansin. Pero minsan nga, kasi kaya kinokoronahan ka, may intrinsic property ko na hari para tingalain ka ng iba, parang ganun mga ano yan eh, sinisimbolo niya. Amen? So pag sinabing yung Israel o yung mga ligtas, yung mga anak ng Diyos, para kang crown of glory, ibig sabihin ikaw mismo yun na hindi ka renown na ikaw yung crown. Ang sabihin nun, lagi niya sa amin, pastor, dati hindi ko maintindihan yun. Na mahal kayo ng pastor nyo, tapos pag kayo'y lumalago, alam nyo ba yun? Diyan kami nagtitingin na minsan, ay pastor, ang ayos ng member mo, ganun. Kasi pinagmamalaki, may member kami, ganyan, ganitong magbigay, ganitong ganyan. Nako, maniwala kayo. Tuwan-tuwa yung pastor nyo pag maayos kayo, amen? Yan ang kwentuhan dun. Kaya lagi nyo yung, kala nyo yung pastor lagi bida, pero kayo yung binibida namin. Totoo yun. Ngayon naman dito, ang Diyos ang nagbibida sa inyo. Gano'ng aganda to. Amen? Nalala si Job, literal, binibida ng Diyos si Job kay Satanas. Amen. Isabihin, ibang klase to. So, tuloy ko lang, ha? Kay ikaw daw ay magiging crown of glory in the hand of the Lord. Sabihin, para kang pinakingatan, napakaganda nito. Kanina, ni-review ko pa yung mga crown, eh. Doon, medyo, wala nang dating masyado yung crown ngayon, eh. Pero pag nahawakan mo siguro yan. Lalo na dati, mga handmade pa yung mga yun, eh. Napakaganda. And the royal diadem in the hand of thy God. So, parallel lang yung crown, diadem, hand of the Lord, hand of God. Ibig sabihin, chine-cherish ka ng Diyos. Gusto mo ba ganun o kinahihiya ka ng Diyos? Paano ka nga magiging ganun? Una, ligtas ka, and then of course, nagpapagamit ka. Amen? Thou shalt know, ito yung problema sa Israel. Kasi in the past, alam nyo na, di ba? Nasakop sila, loko-loko sila, marami silang kalokohan. As a whole, obviously, may mga nagtapat doon, may mga sobrang loko-loko na. Pero as a whole, hindi sila nagtapat sa Diyos. Kaya alam nyo ang ginawa sa kanila, di ba? They're forsaken. Nasakop sila. Israel, nung panahon na to, nasakop na. Hindi nagkakamali. Hezekiah na to, eh.
Yung Israel, northern. Pero yung Judah, intact pa. So, pero itong panahon daw na to, kung kailanman to, I believe, ayun nga, mga new heaven and new earth na yan, yung talagang ultimate fulfillment, okay? Hindi ka na daw tatawagin forsaking kasi may mga panahon na yun, ganun sila. Na sila mismo ay, tawag dito, lagi sinasabi sa Isaiah, yung parang pinagtatawanan, laughing stock. Sa panahon natin, ganun ang tawag din eh. Dito sa Bible, ano yung mga tinatawag sa kanila dyan? Proverb, byword. Ibig sabihin, mga Hudyo, ay, nako. Iniwanan nila yung Diyos. Kaya sila pinausahan mo, ganun lagi. Relate natin sarili natin. Minsan ba ganun tayo? Minsan ganun, di ba? Pag tinatawanan tayo, ang mga mayaman, unbeliever, di ba? O kaya mga kulto, church kayo sa bahay, mga ganun ba? Ay, yung bahay nyo, ano ba? Continue naman kami. Pag nag-ano kami, activity kami, taga-traffic eh. Ganyan, may yabang yung mga yan eh. So, pero, pag dumating daw yung panahon na yun, nako, hindi ka na forsaken. Napansin niyo sa King James, naka-capital yan kasi pangalan niya ay parang title. So, hindi ka na tatawagin forsaken and then hindi na desolate. Ano na? Ayan na yung title natin. Una, Hephzibah. So, hindi kasi ganun kasikat eh. Pag sinabing Hephzibah, ano yan? Sinong marunong mag-Latin? Latin tuloy. Hebrew dito. And thy land, Beulah. So, tinignan ko na rin, pero actually, andyan na rin. Andyan na rin. So, yung Hephzibah, the Lord delighted in thee, parang ganun, or delighted in her, parang ganun daw yan eh. So, yan, sinabi, for the Lord, bakit ka tatawaging Hephzibah? Kasi the Lord delighted in me. Gusto ko, parang si Sharon, pag hindi makulit, saya ko dyan eh. Cute. Yung anak ko to, nakakatuwa. Yan ang gusto mong gawing example dito. Christian, nakakatuwa itong anak ko. Tuwan-tuwa sa'yo. Daming kwento nito. Mamaya, love life to. So, ganun daw, pag ikaw ay dumating na yung panahon na, yun nga, yung blessed life na pinangako sa'yo, naku, tuwan-tuwa ang sa'yo. Gusto niyo ba ganun? O yung parang, yung pangit nung yung sa panahon, dumaan sila sa ganun. Kung sana sa atin natutuwa ang Diyos. Lagi niyo isipin po yun, para hindi mahirap intindihin. Minsan kasi, ano gagawin ko sa buhay ko? Kung saan masaya ang Diyos, yun lang. Inasama rin nun. So, Hephzibah, magandang pangalan niya, pangalan sa baby niyo. Hephzibah. Ano? Hindi. Kaya yun lang, talagang tuwang-tuwang Diyos sa'yo. And then, yun nga, yung thy land, Beulah. So, obviously, again, yung land, kaya ang ganda ng mga picture kanina, di ba? Ako nag-ganon eh. Paano yung makikita sa Sabado, punta tayo Montalban? Kaya paano yung masabi, ang ganda naman ng lupain na to? Paano yung masabing ganon? Ano yung madalas na binibida? Mga sculpture, yung mabinanggit sa kantay, di ba? May shore, may mountain, may lush, mga halding, ganyan po yan eh. Gusto nyo ba gano'n, puro city, na lang. Kaya even yung mga city, ginalagyan ng mga, ayan, yung mga Ortigas, mayroong garden doon sa Makati, ganun talaga kasi gusto mo yung maganda naman tingnan. Kaya ang sinasabi dito, sa langit daw, sa new heaven and new earth, napakaganda kasi maluwag doon eh. Kanya-kanya tayo, sinong malitang bahay dito? Walang bahay. Kaya minsan ganun eh. Sino ba yung kausap ko nung isang araw? Anyway, isa sa mga pangarap natin sigurado yan. Amen? So, pag lumaki ka na parang tumira ka sa... Hindi pa ako nalalaki kasi basta lagi naalala ko yung mga kwento nun. Sabi nila parang nakatira sa posporo. Parang ganun yung mga... Ano yung tsura ng posporo? Ano sabi? Pero pala pag nakakita rin ako ng mga ganun ako. Sabi ko, salamat pa rin. Pinagpala kami. Amen? Hindi kami pinaranas si daddy ng ganun. Paano pag sa langit na? Imagine nyo ba yun? Anong gusto mo doon? Haldin, may swimming pool. Minsan nakapanood ko yung yung nagbebenta na, nabanggit ko sa inyo, diba? Nagbebenta sa Ayala, Alabang.
AAV, ano man tawag yung AN. Basta yun, pambira, hundreds of million. Parang sarap mangarap eh. Ang kukuha nun. Pero dito, imagine nyo na. Pag sinabing Beulah Land, napakaganda. By the way, ang Hephzibah, delighted. Ano yung Beulah? Nandun na rin, oh. Married. So, maganda ba maging married? Sinong gusto magpasal dito, mga young people? Wala. Taas kamay. Parang sinasabi dito, yung picture na yung pag ikaw ay kinasal, napakagandang buhay nun. O, yun, salamat. Masarap ang buhay ni Mamian, eh. Sino pa? Wala na. Sino dito magsasabi yung married life ay napakaganda? Ayun, salamat po. Totoo yan. Amen? Itong as office mate namin, parang mag-asawa ka na, parang 30 ano na, 32 na, ayaw pa mag-asawa. Kasi nga minsan, yung iba naman, nasobrahan naman ng ano, responsibility. Ayun, nasabi ko lang yun, kaya para mga young people, i-picture nyo yan. Yan, ginagamit ng Bible eh. Kung ngayon, obviously, pag nakakita kayo ng di maayos yung marriage, huwag yung gayahin. Pero still, ginagamit ng Bible yung illustration na yan kasi maganda talaga. So ngayon, masaya. Okay? Beulah, married, kinasal, may asawa. Hayahay ang buhay. Ano ba magandang ano niya dyan? Masaya, maligaya. Amen? Amen. Parang yung kanina, kaya Beulah Land, ibig sabihin, yung parang yung land or yung tao doon, basically, kinasal sa Diyos. Kaya ang picture, napakaganda. Hindi disyerto, pangit na, no? Kinumpara mo yung marriage sa disyerto, anong ano, no? Tuyo, no? So, yun. So, hindi ko gusto maging graphic, pero alam niyo na yung sinasabi nila nadiligan, no? Medyo ano yun, eh. Pero, yun talaga pag married life, masaya. Amen? So, yun na. Hindi ko na basta yun na yun. Nourish. Di ba? Para kaya nga sabi, nagtatabaan kayo. Kasi inaalagaan ka niya, inaalagaan mo siya. Amen? Masaya yan. Matuloy ko na lang. Sana yung mga pictures sa kanta natin kanina. Ano pa? Ito naman. Ito na yung love life talaga. So, kinukumpara yung ating magiging buhay, yung pinapangakong buhay ng Diyos. Parang daw ito isang batang lalaki na kinasal sa isang batang babae din. At virgin ha, hindi yung matipong parang ano, sino bang sikat niya? Na Taylor Swift. Hindi gano'n ha, mga pokpok. Hindi masaya yun, amen? Amen. Kasi aasarin ka na ng mga barkada, gano'n. Uy, yung ano mo, asawa mo, inasawa ng iba yan eh. Nakakadiri yun, di ba? Yes. Amen. Pero pag talagang kayo lang at kayo lang, yung sinasabi dito, wow, parang ideal, di ba? First boyfriend, first girlfriend. No? Ganun ang target nyo, ha? Amen. Kayo yung una, and then kayo na yung kakasal. Saya daw no. Sinasabi ng Bible, ang saya niyan. So, kagaya ng nag-asawa sila, ganun din naman yung thy sons shall marry dito. So, sana nausundan nyo pa. Itong thy again, yung Israel nga, di ba? Ito yung picture ng mga anak ng Diyos, ng people of God. So, kung gaano kasaya yung mga batang nagkinasal, di batang-bata to, basta yung sakto lang. Kasi meron naman ngayon, parang yung nasolving ko kanina, hindi ko nalang pinansin. Parang gano'n, matanda sila nag-asawa. Anyway, mas maganda po yung mga batang-bata, ha? Kaya nga, si Ate Jamie nyo, pwede na yan, eh. Anyway, so ang saya niyan. Ganun ka rin daw, yung people of God, parang kinasal ka sa mga anak mo. Ibig sabihin lang nun, masaya. Amen? Amen. And as the bridegroom rejoiceth over the bride. Ganun pa rin tayo, hindi tayo lumayo, no? Love life pa rin. Sinong mas masaya, yung babae o lalaki, pag kinakasal? Kasi dito yung bridegroom yung lalaki, no? Basta masaya, okay?
Nakikita nyo naman yung pag kinakasal, depende nga rin kung saan sino kinakasal, di ba? Minsan may mga kasal, madalas kayong matid ng kasal, ako hindi eh. Pero minsan yung ibang kasal din, di ba? Kahit mga artista yan, parang kaplastic na, kunwari, arranged marriage. Mga ganyan. Kaya, ano pa yung malungkot na kasalan? Ha? Child, grabe naman yun. Ha? Sobrang saya ng lalaki ang bigyan. Iyak yung lalaki. Hindi. Ano ko dito yung negative muna. Minsan kasi pag may burden na may daladalang, mare, ano tawag dito? Shotgun. Yan, shotgun marriage. Ano tawag sa Tagalog? Napikot. Napikot. Alam nyo ba yung napikot? Mga lalaki. Dapat alam nyo yan. Tinutuwa. Pakasalaman ako ha. Paano ako magiging masaya nun? May kwento dyan. Kwento mo na konti lang ha. Napick up akong kwento eh. Sabi ng mag-asawa. Anniversary nila. Okay? Nagising yung babae. Wala yung asawa ko ah. Anniversary namin, wala. Titinignan niya, banda ko na nasa kusina pala. Ano ginagawa niya? Parang medyo naiyak-iyak. Oh, bakit ka naiiyak dyan? Sabi niya. Kasi 25th anniversary natin ngayon. Oh, bakit ka naiiyak? Kasi nung kinasal tayo, sabi ng tatay mo, pag di mo pinakasal yung anak ko, papakulong kita ng 25 years. Gets niyo ba? Hindi pa. Kasi kung nagpakulong na lang pala ako, laya na ako. Hindi yun nakuha. Joke lang naman yun. Pero yung sabihin, minsan yung marriage parang nakakulong ka rin eh. Anyway. So, yun yung pangit ha. Pero yung magandang marriage, wala ka wala. Forever tayo magsama. Amen? Yun yun. Ayaw maghiwalay. So, napakasaya na. So, yun nga. Pag ito, sabi ni Bad, naiiyak-iyak pa lalaki. Nagkakasal na kami. Meron kang ganun. Maniwala ka. Talagang, anong tawag doon? Woman of his life. Magandang ganun. Yung sinasabi dito, so shall thy God rejoice over thee. Imagine nyo yun. So, kung gano'n naman, kasaya daw yung pag kinakasal, na again, magandang case, ganun daw ang Diyos na sasaya sa. So, ang ganda nito. Ideal, very ideal. Doon yung pag-ibig, doon yung excitement, doon yung blessing. Anong isa sa mga blessing niya? Sabi dyan, I have set watchmen upon thy walls. Nabagin siya nila mga magandang subdivision, may mga gwardiya pa yun. So walang magnanakaw doon. Walang aakyat bahay doon. Patay agad yun bago na hindi makakapag-isip. Pag ang Diyos na nagprotekta sa'yo, parang ganun daw. Amen? At pwede rin sabihin dito kasi nung panahon nila, again, ang context dito kasi yung buong bansa nila, talagang literal may walls, di ba? Naalala niya sa Nehemiah at sa ibang bahagi pa. Talagang may walls yan. Protection po yun, safety, and then pag may safety, mayroong progress. Okay? Kaya yung Europe, magulo dun eh. Pero may panahon din na nag-umunlad, di ba? Anyway, sabi niya, which shall never hold their peace day or night, yet ye that make mention of the Lord, keep not silent. So, nabanggit na naman yung hold your peace. Pag ikaw daw ay, paano sinasabi nila, again, isa-isa natin. Sila ay napalibutan ng watchmen. Okay, mayroon mga gwardiya. Pero paano nga nagkaroon sila ng gwardiya? Obviously, parang picture mo na may gwardiya. Okay, may gwardiya. Pero ang sinasabi kasi dito sa pag binuo mo yung verse, kaya daw sila may parang protektado, yan. Kasi daw, hindi, may mga taong hindi nanahimik. Okay, so ibig sabihin, talagang tuloy-tuloy ang sabihin ko na sa preaching naman to sa church. Okay? Alam nyo, safe na safe kayo pag lagi kayo nasa church. Alam nyo ba yun? Amen ba, mga bata, babae especially? Paano na safe dyan? Nawa-watch, nababantayan kayo ng pasto, tsaka ng church, di ba? Yung utak nyo, hindi yung basta-basta, maloloko.
Amen. Kahit anong panluloko nila kasi dito ka lagi, nagtitiwala ka sa Diyos, narinig mo yung preaching salita ng Diyos, pati yung testimony ng ibang tao dito. So safe na safe ka. Kaya again, pasok tayo dito, huwag tayong manahimik lang. Nakikita mo na yung buhay ng isa, lalo yung mga adult. Diba? Pwede mo naman sabihan si kapatid, itong nakita mo, mukhang nai-inlove na to, parang tulala lagi ah. Gamit mo ng wisdom, amen? At Trisha, mukhang parang minsan naangiti ka ng tulala ka. In love ka ba? Hindi si Trisha, kunwari lang. Di ba? Yun ang masaya sa church eh. Amen. Hindi minsan kaya ni Pastor lahat yan. Kaya huwag kayong mananahimik. That men make mention of the Lord, keep not silence. Amen? Amen. Okay na po, Panginoon naman bakit di ba siya dapat karapat-dapat? Amen. Lagi mo siyang, hindi lang banggitin. Sang tama Ako, ayokong bubulahin niyo ako na hindi naman totoo. Pero pag totoo, sige, go. So tuloy lang natin. And give him no rest till he establish and till he make Jerusalem a praise in the earth. So yan na naman. So para may alam niyo establish. Nga-preaching tayo dati niyan. So ngayon, babalik natin yon. Kasi again, mga bata, minsan di pa ka-establish, kailangan niya ng gabay, di ba? Kailangan niya ng minsan kahit suporta. Nung nagtatrabaho ko nung una, hindi pwedeng ikaw lang, nagtrabaho ka na, bahala ka na sa ano mo Minsan kailangan mo ng suporta dyan. Yung mga panahon na gano'n, nung kami nag-uumpisa. Amen? Nalala ko na parang ayoko na mabuhay Pero yun nga, dahil masaya kang bagong may asawa, inasya lang ko kanina bagong kasal Kaya mukhang ang bait-bait niya kasi bago pa lang. Pero mukhang masaya, sana maka-chat kami. So, ayun. Nagsasabihin na niya, so hindi tayo dapat titigil hanggang hindi na-establish. Yung sino man dapat ma-establish yan, mga kabataan. Maniwala kayo, hindi na-alis yan sa church pag na-establish yan sa church. Amen? Kaya pag nakikita sa diagram, talaga andun na itong mga to. Wala nang alisan to. Sana. Ganoon naman dapat, amen? So, tsinaga kayo ng pasto, tapos anong gagawin nyo naman? So, balik nyo naman yung favor, amen? Ayun, umihina Till he make Jerusalem a praise in the earth. So, ibig sabihin, parang yung, again, yung immediate context muna, yung bansa, Jerusalem, gusto niyang, kumbaga is, mapupupurihan yung Diyos dahil dun sa bansa na yun. Okay? So again hindi natupad yan sa Israel, sa Middle East. So, kalaban ni Jesus yan. So, sino ngayon tinutukoy dito? Yung mga Kristiyano. Tuloy lang natin. The Lord that sworn by His right hand and by the arm of His strength, surely, ito na, I will no more give thy corn to be meat. Hanggang dito sa 9, may tinutukoy siyang bagay dito, no? Sundan nyo lang, Sino dito nanakawan Ikaw yung nagtanim, iba kumain. Minsan ganun, paglalo, pag yung tinanim mo, andyan lang. Kung ano man yan. Uy, malapit ng bumunga, hinog na. Mamaya, wala na. Si daddy minsan, ganun daw Loko-loko itong mga to, Buti ka pa, pastor, hindi kayo nagtatanim, no? Kaming mga nagtatabaw, ganun din yun, Ito, may increase kami this year. Bira, parang di naman yung PhilHealth pala, ang laki na. So, ganun din, nanakawan din kami. Sa totoo lang. So, nakakaasar yan nananakawan ka. Pero pag dumating daw isa sa mga picture nito, again, sa millennium yan, tsaka sa may nakawan pa ba sa langit? Siyempre, wala na, di ba? Kaya hindi na pwede sabihin to ng mga Israel ngayon, walang nagnanakaw sa amin. Hindi yan ang katupa. Sabi kasi ng ibang tsaka ibang Kristiyano, kasi yung Israel daw ngayon, yun ang katuparan. Hindi pa rin, nagnanakaw, magpapatayin nga sila dun Kaya pinapangako dito na sigurado daw na pag ikaw ay nagtanim, ikaw ang kakain, hindi kakainin ng iba. So, kailan mangyayari yun nga sa langit na yun? Napakasaya po niya, by the way. Yung di masama yung loob mo, magnanakaw itong mga politiko, tapos tayo, tabaw, sakit sa nun Sa totoo lang. Pero pa sa langit, wala nang ganun. Amen? But they that have gathered it shall eat it and praise the Lord. Masaya tayo pag yung nagtrabaho. Ngayon,
ayaw masyado magtrabaho, di wag, konti lang din yung kita mo. Magsaganda yung gano'n kasi may mga tao pong alam yun ha. Ayaw na masyadong magpakaya, ayaw ko lang kailangan ng ganyan. Sakto lang. So, ganun talaga dapat ang ideal society. No? Hindi ka pipilitin masyadong masipag. Kung ayaw mo talaga, di i-reward ka lang ng konti. Yan lang kaya mo, yan lang gusto mo. Amen? Ay, napaka-ideal nito. Nakikita niyo na ba? Sa langit, ganun. May trabaho pa sa langit, alam ka nang wala. Ang gusto mo. And they that have brought it together shall drink. Ganun din yung sabihin. Pag ikaw yung nagtanim daw, at umani, at inani mo, kung ano man niya, binili mo ng drink, or kung ikaw mismo yung iinumin mo yan, at ikaw daw ay magpupuri sa Diyos. Kasi, hayahay ang buhay. Alam niyo may hayahay? Sarap ng buhay. Masaya, chill lang. Masagana. Ang title ko sana dito, kaso baka hindi nyo natindihan yung word na repose. Hindi mo natin masyadong ginagamit yung repose. Pero, sabihin, talagang parang retired na. Wala kang iniisip, wala nang stress. Ganun po sa langit. So, ito na, go through the gates. Sinasabing go through the gates. Prepare ye the way of the people, cast up. Dinodoble yan. Kasi talagang kinukuha attention mo eh. Cast up the highway. Alala niyo sa Isaiah, nakailang highway na tayo. Pag sinabi highway, daanan. May progreso, may daan, malawak, walang hindrance. Ibig sabihin yan. Gather out the stones. Ibig sabihin, ito yung daanan, yung mga bato, alisin mo dyan. Then lift, ito po yung gusto kong title sa ano yun, lift up a standard for the people. Ano ginagawa ng standard? Nawala na yung standard electric fan. No? Meron pa ba? Feeling ko, binago nila. Anyway, ano yung sabihin standard? Yung mga gumagay sa King James, puro standard kunwari sila. English Standard Version. Hindi naman sila standard. Tatawa ka dyan sa mga yan eh. Sa totoo lang. Yung kausap kong Calvinist eh. ESV. Naku, wala akong pakialam dyan. Engot Standard Version yan sa akin. Ba't wala sabi standard? Pinangalanan mo lang standard na. Ganun ba yun? Pag sinabi standard, dun sinusukat yung lahat ng bagay. Kaya yung King James po eh, yun talagang standard. Kahit walang sa salita. Pero ang standard talaga actually, ano rin yan eh. Yan natin ha. Time pa naman tayo. Pag sinabi standard, basis pero mayroong ano yan eh. Standard. Hindi ako nagkakamali. Banner din to eh. Ngayon naalala ko eh. Kasi lift up eh. Ba't tinataas yung standard? Yan. Conspicuous. Pansin na pansin. Yan. O, such as a banner. Okay. So my memory serves me right. Kaya pag sinabing raise up the standard, okay, lift up a standard for the people. Ano yung sabihin na pag leader ka, dapat alam nung mga tao, madali kang sundan kasi kitang-kita nila. Amen? Amen? Hindi yung pag nag-preach ka, ano ba tayo dito, pastor? Calvinist, ganyan, o hindi. Ay, basta nasa, ano lang, hindi malinaw. Pastor, may holiday na naman. Gusto winning ba tayo o butuhan tayo? Butuhan. Lalo yung libreng-libre, lahat. Walang pasok, walang school, walang... Ano yung gagawin natin? Minsan, swimming din, amen? Pero default yan, soul winning tayo. Alam nung tao. Gano'n na standard natin, default yun. Actually, every ano, parang wala nga special kanina, di ba? Kasi lagi naman natin ginagawa yun eh. Amen. So, pag ikaw daw yung leader, kaya nakakatanda, iset up mo yung standard na yan. Dapat kitang-kita ng tao yan. Para yun yung susundan nila. Kaya nang sabihin niya. Tsaka, pag nirelate mo yung highway at yung gate, direction ang binibigay dito. Amen? Amen? Kasi nga, ganito. Kaya yung kanina preaching, soul winning to eh. Kawawa naman yung mga tao. Lalo pag litong-lito. Nakita nga yung litong sa soul winning, nakikita yung litong-lito. Paano? Ba't di niya maintindihan? Tandaan na nito. Kasi naligaw sila pa, ikot-ikot lang sila doon. Ano yung madalas sinasabi nila? Walang nakakatiyak. Pag sinabi mo, si ano, siyak eh. Sila lang yun. Ikaw, ayaw mo matiyak? Diba? Gano'n kasimple yun.
Nakakasal na nga minsan eh. Ako nakakasal na ako. Gano'n kasimple yung may Bible para maligtas tayo, tapos ikaw ilang taong ka na dyan, di ka ligtas. Di ba parang, dapat namamangha ka na doon. Oo nga, no? Ba't kayo lang kita nakita? Ba't kayo ka? Dapat gano'n ang salubong sa mga salubong. Sa totoo lang, kung naliwanagan sila eh. Amen. Sa totoo lang, wala datang babasto sa atin eh. Kasi sabi dito, para sa i-picture nyo yung pagpapala ng Diyos, yung new heaven and new earth. Kasi sabi dito, gawa natin to ng highway, alisin natin yung mga bato. Para tuloy-tuloy. Amen? Tapos may standard pa. Saan tayo basta ngayon? Ito, hindi mo nakita. Soul winning, preaching, Bible, katotohanan. Dapat ganun. Para yung mga tao susunod sa tama. Kaya hindi tayo masyadong papansin dyan, pero yung mapansin mo sa mga hindi makasagot eh. Walang may sasagot eh, galit pa. Paano mo tutulungan yung ganon? Napansin niyo ba, pastor? Hindi naman ako pastor eh. Sino mo magpapastor 20 years from now? Sige nga, kayo-kayo rin to. Pastor, babae ako eh. Sino susupport sa church? Kung di ka natuto ngayon, so ulitin ko, go to the gates. Ibig sabihin, punta. Sa dapat puntahan, prepare. Dapat nakahanda. Tapos cast off the highway. Ibig sabihin, may dadaanan, walang balakid, mayroong standard, may banner. Behold the Lord that proclaim unto the end of the world. Say unto the daughter of Zion, behold thy salvation cometh. So, kaligtasan din to eh. Again, iba-iba ang ng kaligtasan. Kaligtasan ng kaluluwa, ng sambayanan, of course. Kaligtasan sa mananako, marami yan eh. Pero medyo generic, pero pwede nating apply yan, especially sa panahon natin ngayon. Kaya pag nag-soul winning ka, yung iba, ganun eh. Yung kanina na naman, hindi ako sigurado eh. Sarap ng ganun eh, no? Pero at least na-communicate. Nung una, kanina, ang daming tumatanggi. Talagang may hadlang eh, no? Kami parang siguro 3 yung tumanggi sa amin. Pag ganun, parang ayaw mo nang magpatuloy, no? Pero sanay na tayo eh. Sige lang, mamaya may ayaw kong kausapin yung mga lalaki kasi madalas ganun. Ano yun, mga pilosopo yung ganun kakatanda na eh. Kaya sabi ko, dito, pupunta sana ako doon. Sige, dito muna. Yun, tumanggap naman. Pero talagang kailangan ko akayin. Gusto ko sabihin doon. Ayan, so, kaligtasan. Minsan kaligtasan ka sa katangahan. Minsan ganun eh. Yun ang ano natin eh. Trabaho natin sa totoo lang sa mga tao dyan. Kailangan maihiwalay mo na yung mga panluloko, yung akayin mo sila sa tamang frame of mind. Kasi minsan wala eh. Minsan matalino sa business, pero sa spiritual, tangang-tanga. Sa totoo lang. Anyway, again, imagine nyo to, ito yung perfect will of God. Lahat sana ng tao, parang pina-funnel natin doon. Gusto natin akayin sila doon. At again, sa tayo nag-umpisa, salita. Ako hindi lang basta salita, hindi dada. Alamin mo yung kalooban ng Diyos, sabihin mo, huwag kang papahinga, pwede mong pahinga, pero huwag kang titigil. Amen? So, na-encourage natin bawat isa, dapat pag ganyan, soul winning, excited ka dyan, hindi ikaw yung bigla ka na mawawala. Hindi ka excited, late ka na nga, ayaw mo pa, inaakay ka na nga, tagal mo na. Huwag ganon. Sabado, sana marami tayo, amen? Amen. Behold, his reward is with him. Familiar ba yun? Revelation. Diba? Behold, he cometh. Diba? Basahin na nga natin. Daw to sa pinaka, sikat na verse. May basa nyo nga, ready, go. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kingdoms of the earth shall wail because of him. Amen. So, amen. Nasa yung reward, sa last chapter pala yun. Revelation 22 naman, yung rewards. Yan. Minsan na ba yun? Ayan. And behold, ako na lang, and behold, I come quickly. Jesus yan, ha?
And my reward is with me. Parang tatay niyo, pag uwi na si tatay, oh, sweldo. Ano ina-expect ng mga anak niyo? Meron ba? Wala. Pag medyo masaya ako, nagkataon na nasa office, nako, may uwi ako dyan. Nung minsan, donut lang. Pero minsan, pizza. Masarap naman, amen? Paano ang Diyos ang inaasahan mong darating? Amen. Kasi ikaw, naglingkod ka talaga. Naghihintay yun, dumating ng Panginoon. Hindi lang siya, una siya, masaya ka sa Panginoon, di ba? Pero may bit-bit yan, amen? Goldilocks. Ano yung Goldilocks? Huwag na. Bit-bit, yun ang nila dati. Ganyan po yung ating mga inaasahan na, nagmamahal sa atin, darating na. Uy, may bit-bit yan, rewards. Pasalubong. Hindi na kayo excited sa pasalubong, ha? Hindi, wag. Sabi dyan, salvation ka, behold, his reward is with him. Nakita niyo, anong gagawin niyo pag ang Diyos ay may bit-bit? Tapos anong gagawin mo? Kung marunong ka, tatamad-tamad ka ba dyan? May reward siya sa palagay mo. Sa'yo rin yun. Pantay-pantay lang. Kaya hindi komunista ako minsan. Minsan gusto kong bigyan lahat. Pero minsan, sino mang masipag? Dapat ganun eh. Ayan o, parating ng Panginoon, His work and His work before Him. Anong sabihin ng His work before Him? Diba ang alam naman natin, parang sino may kausap ko ng isang araw? Doon sa atas diba, sa Tuesday, yung ating so, sino yung makakaasa? Paano malalaman kung ano yung dapat mong gawin? Ano ba gusto ng Diyos? Ano kaya gusto ni Jesus? Hindi ka nagbabasa ng Bible. Ano ba ginawa niya dito? Ganun din, preach, soul winning din siya eh. And then, labanan yung kasinungalingan. I-proclaim yung katotohanan. Dapat ganun ka rin. Dapat excited ka rin doon. Yun yung ibig sabihin, before, ibig sabihin, yung nauuna sa kanya eh. May mga tao na pag alam mo yung ginagawa ng taong yun, lagi lang pinag-uusapan yan eh. Sabi, puro trabaho. Sa office eh. Sa bahay naman, minsan yung mga bata, ano yung sabihin ni nanay, sabihin ni tatay, ganun talaga, yun ang yung trabaho niya eh. So ang Diyos, pag kilala mo siya, yung mga ginagawa niya, alam mo na agad yun, dapat. Amen? Busin na natin, and they shall call them, ito na, pag andun ka na kahit sa lupa muna to pag may mga buhay na napakaganda eh. Itong mga showbiz, pag sila yung pag namatay, by the way, namatay na to si Nora Ono. Itong mga friend ko kasi, nagpabakuna daw. Pero yung pag mayaman kay 71, bata pa ba yun? Matanda. Bata pa rin yun kasi si Enrile nga, buhay pa eh. Nora Ono yun. Kasi nga, sabi ng mga kaibigan kong anti-vaccine, nagpabakuna kasi na. Hindi natin alam kasi minsan nakamatay din naman yung tao. But anyway, pag andong ka na yun nga yung buhay mo is napaka pinagpala. Alam mo yun, alam mo ba si kapatid, na sinong matanda din? Wala, si Brother James, matanda na, kunwari lang. Di pa naman masyado. Pinagpala, alam niyo ba yung ginawa niya? Ganito, tapos pinagpala siya ng Diyos. Yung kausap namin kanina, parang gano'n ang kwento eh. Hindi ko alam kung gaano katotoo. But gano'n daw eh, di ba? Wala siya ng pera, bandang uli, binalik daw ng Diyos. So sana nga, natuwa na rin ako doon kasi naligtas, tumanggap kanina eh. Noong una, parang pilosopo eh. So pag nakita ng tao na pinagpala ka ng Diyos, anong sasabihin sa'yo? Pinagpala talaga to. Banal talaga to. Hindi to pare-pareho lang. May mga bansa po na ganyan, kilala to. Yung mga Meksikano, kilala yun sa cartel. Nagmamalaki pa nila yun. Yun ang doon sila sikat eh. Hindi naman lahat okay. Pero may mga tao kasing gano'n. Kahit mga Pilipino. Isa naggulo. So pero pag may tanong kanina sa Inquirer eh. Bakit ang Pilipinas ay napaka-religyoso pero ang daming corruption eh. Yung mga walang ginagawa. Pero totoo din yung mga opinion eh. No? Diba? Hindi. Ganun talaga. Kung saan may pera, may corruption. Di rin. Depende sa tao yan. Anong klaseng mga tao yan. Kung peke ang religion nyo, tataka ka pa kung may corruption. Ano ka? Kasunod pa ba kayo, mga bata?
Pero pag nakita talaga, bakit kaya mayaman, maayos, masaya yung mga tao dito. Okay, ito, idea lang obviously, yung may mga mayamang bansa rin ngayon na loko-loko na rin. Pero dati kasi, kahit mga European, nasaturate po ng gospel po yan. Kaya pinagpala sila. Kasi di natin alam yun eh. Alibasa tayo, peke nga yung Kristyanismo dito eh. Kaya hindi ka magtataka, talagang pinagpala itong mga to. The redeemed of the Lord, and thou shalt be called sought out. Ano yung sought out? Ano yung sought? Hinahanap. Kaya sabi yung mga bata, mag-aaral kayo mabuti. Yung iba po, maniwala kayo, naghahanap ng trabaho, parang mga Kung taon di tinatanggap dito, tanggapin nyo na. Parang hinahabol yung trabaho. Yung iba, sila na yung ino-offeran. Oy, graduate ka na pala. Baka gusto mo magtrabaho dito sa amin. Yung mga ganun. Ganun ka ba ba? Pag mga galing talaga. Holy redeem of the Lord, thou shalt be called sought out, and city, kanina, forsaken, di ba? Ngayon, not forsaken na. Hindi na parang iniwanan to ng Diyos. Pag ikaw, nagkasakit ng matindi, wala ka pang walang-wala ka, parang kwento kanina. So, parang iniwanan ng Diyos. Pero pag ikaw naman ay niligtas, pag ikaw ay pinagpala, of course, kabaligtaran na. So, anong title natin ngayon? Ayun, mag-usapan ulit natin yung Beulah Land. Yung Montalban, hindi yung Beulah Land, ha? Pero may mga place na maganda, amen? Sa lang, imagine nyo na po yun. Kaya yung ganda ng kanta, no? Inisa-isa nyo doon, yung mga puro viewing here, the works of God. Ganon. Ang saya na pag ando ka na sa stage ng buhay mo, na naglingkod ka. Tapos matanda ka na, nakikita mo yung mga anak mo, pinagpala din, yung mga anak ng iba, parang walang alam sa buhay. Yun ang masaya na, pinagpapala, parang automatic na yung blessing sa kanila. Iba, hindi. Gusto mo ba yung ganon? O yung ultimo anak mo, inaanin nila yung sumpa na meron ka. Ang pangit ng ganon, di ba? At totoo po yun. Yung iba na, pag tinitingnan ko itong mga politiko na to, parang ang gulo ng buhay. Puro pekean, puro bilian sila ng karakter eh. Ang hirap ng gano'n. Gusto ko yung gano'n na lang, maglingkod na lang ako sa Diyos. Ang gulo kaya ng gano'ng buhay. Beulah Land, the ideal and blessed life God has promised. Again hindi tayo nagkakaintindihan. Sa lupa, hindi yan perfect. Okay? Pwede maglokohan dito. Yung iba dyan na parang pinagpala, iba dyan nagninakaw lang. Okay, kaya huwag kayong magpapaloko ng gano'n May mga Kristiyano rin gano'n, ma-post ng post. Pinagpala. Parang may preacher daw na gano'n eh. Babae preacher. Yung mga gano'n, puro pagyayabang. Tingnan nyo yung mga pinopost sa Facebook Minsan okay lang, walang problema kasi mga bata pa iba eh. Ingat-ingat kayo dyan. So, hayaan natin yung blessing, yung mga pagpapala, nakikita ng hindi nila may tatanggi, pero hindi mo rin pinagyayabang. Yan ang ideal. Pag dumating sa atin yan, again sa lupa, pwedeng dayain, pero sa langit, asahan mo na yun. Ang ganda ng blessing ng Panginoon rewards sa mga taong nagtapat, at nagpagamit, nagpagal, naghirap, naglingkod ng tapat. May paulit-ulit ako, alam ko kasi nga, isa kailangan paulit-ulitin yan ay mga bata. Amen? So, anong lesson ngayon doon? So, pangako niya po yun eh. Balik tayo, sino daw yung, hindi lang ikaw yung pagpapalain, pati yung mga naakay mo. Sino nga yun? Mga soul winner yun, mga preacher, tsaka yung church eh. Supportahan mo lang yung church. Yun ang ginagawa ng church eh. Support ka lang. Kung ngayon, hindi ka ganun kalakas ang loob, hindi ka ganun ka-capable pa. Kung ano yung kaya mo. Kasama ka na rin doon. Amen? Pag sabi nga sa'yo, pag may sumasama soul winning, kahit di ka magsalita, parang ang lakas ng puwersa natin. Hindi ka tulad nung parang wala lang. Sino ngayon? Ikaw na lang pastor, mag-isa ka. Medyo ang hirap no. Pero maniwala kayo, tuloy pa rin ako. Pero sana naman, ito pa may kasama ako, di ba? Amen.
Sa Sabado, ito maganda dito eh, kaya sinusuportahan natin to. Buong mundo to. Nawala nga to ng ilang taon din eh. Pero ngayon, binabalik kasi lahat, yung mga naging excited dito, iba natuto doon dahil sa ganitong gawain. So, yun pala yung gusto kong kung kayain ko iba, pero mukhang huli na eh. Pero, sana, excited kayo maglingkod sa Diyos. Amen? So, iba kasi bago, no? Ipopost yung mukha niya international, baka doon pa kayo makakuha ng asawa. Pero, hindi. Ano lang, para ma-encourage din yung buong mundo. Kasi alam niyo kahit sa yung mga ganyang Europe, kala niyo maganda doon. Sa ibang bagay, maganda doon. Pero, pag sa soul winning, minsan, nakaka-discourage doon. Pero dahil alam natin na may nagsisikap pa rin doon, nakaka-encourage. Amen? Amen. At sila dito na-encourage din sila sa Pilipinas pag nakita na yung mga resulta natin dito. At totoo Thank you, sarap naman dyan. Ganun yung mga yun. Thank you sila sa atin sa mga ganung bagay. Kaya ngayon, take advantage na rin natin. Huwag nyo, may mga bansa ngayon na inamit natin kanina. Sa kanila, sa atin parang ilan yun, nakailan tayo, 3, 4 lang. Sa kanila, buong nila yun, isang linggo siguro, ganun. Nakaka-discourage, ganun yung mga tao sa kanila. Again, di lahat pero sa dami na. Mga atheists, mga galit sa Diyos, mga sobrang selfish, carnal. Ang hirap. Kaya take advantage na natin habang maaga pa. Amen? Amen. Sabi dyan, gayahin natin si Isaiah. Saka yung sinasabi dito, walang pahinga. Okay, walang pahinga. May pahinga pero ibig sabihin, walang tigilan. Amen? Baka may iba sa inyo, Pastor, pag ako may trabaho na, bibigay na lang ako sa church. Sana nga totoo. Pero walang hintuan. Sana wala ka na nakakatisod po yan. Ako pag may Kristyanong nabalita, itong Kristyano to dati soul winning, ngayon hindi na. Ano sa palagay mo yung ko? Ano meron? Ano nawala? Wala nang value yung kaluluwa. Pero pag magkantahan sa church, ganun din. The value of one. Napakalaga ng kaluluwa. Soul winning tayo. Ewan ko. Gagawin ako eh. Nakatisod yun. Okay. Ang title natin, Beulah Land. So, i-picture nyo po yan. Medyo ganyan lang pala yung last time na natin eh. Pero, kaya pinapaulit-ulit ng Bible. Yung sabihin, baka iba sa atin, baka, baka hindi kayo naniniwala eh. O baka, ko. Sana nagpakita pa. Hindi ko na kailangan pakita dito. Mag-ano ka lang eh. Na Sunday, mapakita. Yung pinapakinggan natin minsan. Gagandang lugar. So, ang dami pang magandang lugar eh. Minsan nga, mayroon sa Facebook na di ba? 8! Mga 5 wonders of the world that you will not think it is in earth. Sobrang ganda. Ganun. Sino mag-enjoy nun? Sa ngayon yung mayayaman lang eh. Kasi nakakapunta sila doon, may pahinga sila, may bakasyon sila. Tayo wala eh. Pero pag ligtas ka, pati space. Gusto yung mag-travel sa Saturn? Sa atin po yan, up for grabs yan. Okay, so let's pray. Lord, maraming salamat sa picture niyo. Hindi ko po masyadong na-describe na maayos dahil kulang po ang salita para describe ang inyong napakaganda ng inyong creation. At hindi lang po yung creation sa mundo, mga pinangako sa amin, ngayon na binigyan lang kami ng glimpse, Panginoon, ng mga salita, mga kalagayan, Panginoon. For example, wala nang magnanakaw. Napakaganda pala ng time na to kung saan ibubuhos niyo yung pagpapala niyo, Panginoon. Dahil hindi na sa lupa, ito po sa either sa millennium and then sa heaven and new earth. I pray. Desire namin po yan, Panginoon, magtiwala kami sa, paano kami nagtiwala sa ibang bagay sa inyo. Ganun din naman. Nagtiwala kami, ang pinapangako nyo, napakagandang kalagayan, Panginoon, para sa mga tatapat sa inyo. I pray. Magsipag kami habang may pagkakataon pa kami, Lord, sa lupa. Again, ang ganda yung station dito, Lord. Hindi tinukoy dito na yung sipag na dapat naming sipagan, hindi lang basta kung anong kasipagan lang, Panginoon. Specify nyo dito, Lord, yan sa pagsasalita. Hindi kami magtatahimik lang dahil hindi nyo kami niligtas para maging matahimik, Panginoon.
especially yung gospel, ipapangaral namin, di lang gospel, even yung ibang bagay pa, pagligtas na yung mga tao, naparaming katotohanan pala sa salita, yan po yung aming papahayag, yan kami mag-dwell. Ayun, at hindi sa mga bagay na nagdi-distract lang sa amin, so I pray, wala yung bawat isa, yung mga ganitong klase ng preaching, Panginoon, mga natili sa aking puso, Panginoon, para nawa ito yung ma-apply, at sa panahon ng panghihina, ganun din po, Lord, yung mga bagay na ito, Lord, mga pinako nyo, ito rin po yung magbibigay sa amin ng encouragement, at lalo kayong titiwala at i-force namin yung blessing na pinapay nyo nga po, Lord. Wala po, Lord, kayo malalati at kayo pagpala rin sa mga upcoming activities pa, soul winning, bukas, Panginoon, maghahakot sa May 2, Lord, na medyo kasiyahan din po, Lord. I pray kayo mamamuna lagi. Bawat isa. Wala po, Lord, kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen.